Well, matapos matalo ang Lakers sa huling naging laban nila kontra sa koponan ng Dallas Mavericks 118-97, lumabas ang tunay na dahilan sa pinaka-problema ng Lakers. Ang sinasabi ko mga kaibigan dito ay ang paulit-ulit na starting 5 lineup ng Lakers, which is small ball lineup kung tutuusin, at wala pong big man. Mga kaibigan, tingnan natin mabuti, parehas pa rin kasi sa nangyari ng mga huling laban o huling game ng Lakers ang starting 5 lineup. Simula po kasi nung nawala si D'Lo ay paulit-ulit na itong starting 5 na to, which is si Rui Hachimura, si LeBron James, Anthony Davis, Max Christie at si Austin Reeves. So far kung titignan nyo, nakakapalag naman itong starting 5 na ito sa ibang mga kalaban nila lately lamang. Pero sa Dallas Mavericks mga kaibigan, hindi sila nakapalag, halos natambakan din sila ng ilang puntos. Ang sinasabi natin mga kaibigan, tignan nyo mabuti, no, ang pinaka problema, big man o sentro sa starting 5 lineup. Minsan kasi ang ginagawang sentro nitong si JJ Redick ay etong si Anthony Davis, which is power forward din mga kaibigan na naglalaro. Pero hindi sapat na merong Davis lamang sa loob. Marami nga mga fans ng Lakers na nagsasabi, marami namang big man ng Lakers, no? Andyan nga po si Christian Coloco, si Jackson Hayes, no? Si Christian Wood, injured pa yan, hindi pa yan nakakabalik, pero nasa bench at hindi po ginagamit. So bakit hindi ginagamit ng Lakers? Gusto ba ng Lakers na matalo at hindi po makapasok sa playoffs? Well, para sa akin mga kaibigan, no, nananatili pa rin yung pride nga po ni JJ Redick. Kung ano yung iniline up niya, yun pa rin po ang kanyang gagamitin. Pero may paparating po sa Lakers na talagang big announcement, no, or big adjustment, which is magpapanalo ang magiging consistent ang win nila sa mga susunod na game. Ang sinasabi ko, yung big man nga po na dapat matagal nang nasa Lakers, si Dwight Howard. Marami nagsasabi, ikaw tulad mo mga kaibigan, sinasabi nila matanda na raw si Dwight Howard at wala na to, hindi na to makakagawa ng magandang puntos o hindi na to makakadepensa sa Lakers. Well, nakita nyo naman as of now ay na rin sa ating mga updates. Si Howard mga kaibigan, kahit medyo may edad na, ay maliksi at malakas ang pangangatawan, no? Parang si LeBron James din yan mga kaibigan. Bukod pa po dyan, meron na siyang chemistry at momentum sa mga Lakers star player tulad ni LeBron, ni Anthony Davis at ang iba pang mga star player ng Lakers. Kung ituturing nyo mga kaibigan na si Howard ay hindi sapat, well, ang mangyayari dyan, twin tower. Pwede rin naman pagsabayin mga kaibigan, no, etong si Davis at etong nga pong si Dwight Howard at pagpahingahin etong si LeBron James. Napakalakas nun mga kaibigan. Pwede rin kapalitan ni Dwight Howard etong nga pong si Anthony Davis, no, kapag injured or napapagod na. Magpapalakas yan sa Lakers kung babaguhin nga po ni JJ Redick ang kanyang sistema. Maraming nagsasabi, no, na ito nga po si JJ Redick ay kagaya ng sistema nung dating coach nga po ng Lakers, no, at paulit-ulit yung sistema, hindi na nanalo. Nung mga nakaraan, nakita nyo, nakailang sunod-sunod na panalo ng Lakers, kampante, tuwan-tuwa si JJ Redick. Pero once na makatapat sila ng malalakas at magagaling nga po ng mga player, doon na lumalabas ang tunay po na kahinaan ng Lakers. Si Darwin mga kaibigan, ang tinutukoy ko na dating Lakers ng coach ng Lakers, which is eto at ganito rin ang sistema na inulit po nitong si JJ Redick. Ang sistema kasi ng Lakers, hanggat hindi sila natatalo at nananalo sila sa mga laban basta starting 5 na JJ Redick, inuulit siya ng inuulit. Maganda naman sana, no, pero hindi all the time nananalo ang Lakers sa kanilang sistema. Nung huling laban kontra sa Dallas Mavericks mga kaibigan, si Davis nakapagtala lamang ng 21 points, 12 rebounds at 3 assists. Si LeBron merong 18 points, 10 rebounds at 8 assists. Austin Reeves merong 15 points at 2 rebounds po lamang. Medyo bumaba po yung stats ng mga player po, star player ng Lakers dito. Especially si Anthony Davis, which is minsan kadalasan siya talaga pinaka high score, no, at si LeBron James. Bakit mga kaibigan? Dahil po sa mahinang depensa ng Lakers. Ang Lakers po kasi pag meron talagang big man dyan, no, example ko na lang para malinaw. Tulad pag merong Kai Sotto, no, yung kasing laki ni Kai Sotto sa Lakers, talagang napakalaki ng advantage niyan. Pero syempre, alam naman natin, bibihira mangyari yon. Hindi nga po naglalagay ng big man kahit merong big man. Si Jackson Hayes, no, Christian Coloco, sapat na sana yun mga kaibigan. Yung twin tower talaga ang pinakasusi ng Lakers dito para maging consistent yung pagkapanalo po nila sa mga susunod na game. For now, yan muna update natin, and please huwag kalimutan mag-like and subscribe po. Maraming salamat.